Patya sa patya. Sorry mga travels, ito yung ating part 6 at dito ito banda ng Talakay papunta ng Kalilangan at Kibawe ay yung ruta natin ngayon. Ito mga travel ay hindi natin nakalain na yung isa nating memory card ay na-corrupt, so wala na, hindi natin magagamit o hindi natin makuha yung mga video. So big shout out sa nakabaw na to at nag-send siya ng ride safe. So sana makita niyo itong video at mag-comment ka naman sa comment section. So ngayon mga travel, tuloy na itong ating biyahe at nagpagas na tayo ng 65 pesos dahil full tank pa yung ating gas mula Baungon. So ngayon dito ay tinagos tayo ng reader. So kailangan nating humabol ng konti pero kailangan natin magdadahan dahil ito ay isang one way dahil kasulukuyang under construction ang isang lane dito. So kailangan nating huminto at mag-slow down para sa ganun ay walang mangyaring masama, di ba? So ngayon mga travel ay tinuloy ko na to ang paghahabol sa reader na to. Dahil ito ay naka-open pipe, kaya ayun, hinabol ko na lang. At talagang nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Pero, syempre, samahan natin yung safety first dito. Mundi ka na mag-overshoot yung raider. Subuti na lang, hindi na dali. So, dito mag-travel gusto ko sana umuna, pero ayun, binanatan niya eh. Kaya, hindi natin mahahabol. Big shout out sa iyo, bro. So, sana kung makita mo tong video na to dito sa YouTube channel. Sana hindi naman nakalimutan sa pag-subscribe at pag-comment naman sa comment section. Dahil kadalasan sa nakasasabay natin mga travel ay hindi na natin na lalaman o nakikilala yung kanilang pangalan, kundi yun lang, nag-enjoy na lang kayo both side sa mga daan na dinadaanan nyo. So dito mga travel, medyo makikitid tong daan na to, pero espaltado naman, swabe yung daan, pero kita nyo naman yung unahan, kaya walang problema na pwede mo overtake, di ba? Dahil sa ruling ng LTO, yung white lane o solid white lane, ay pwede kang overtake basta clear lane lang. So, wag mong ipilit kung hindi clear lane. So, yan. So, may mga ruling yan, rules sa daan, lalo na sa mga pintala yan o yung mga signage na yan. May mga malalaking ginagampanan yan for safety purposes sa mga rider o sa lahat ng gumagamit sa daan. So, dito mga travel ay talagang hinabol ko tong rider na to at napakabilis mga travel. Halos isang barangay na tayo ay pag-iwanan. Pero okay lang. Talagang tanggap natin yan dahil sa salitang tayo ay stuck lamang. Pero siguro pag nakaremote tayo o may ECU ay ibang usapan naman yan, di ba? Pero dito mga travel, ang main goal natin ay matapos tong endurance na to. At syempre, matapos itong ating video. So sana hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe sa ating munting channel mga travel. Sa mga bago lang mga viewers dyan, baka naman pa-subscribe sa ating channel. At sa ganun, ma-update ko kayo kung ano nang nagiging pangyayari sa ating buhay dito sa ating motor, sa mga lakad natin o kung saan man tayo makapunta. So dito mga travel, kailangan nyo mag-ingat dahil baka makapunta kayo sa portal. Kailangan yung lumiko o dito sa Corba minsan dumaan dahil pag dumiretso kayo ay ibang lugar na yon. At prone din yun sa aksidente. Kaya kailangan mag-ingat. Dito din ay prone ito sa aksidente. So doble ingat lang mga travel dahil grabe loaded dito ng mga kurbada sa part na to tapos makitid pa yung daan. At dito mga travel, ayun, overshoot ng konti pero manageable naman yung pagmamaneho kaya ayan tuloy yung biyahe. At dito ng mga travel ay nag-giveaway yung click. So big shout out. Salamat dahil hindi naman madalas may endurance dito. Pero kung tayo mga participants ay kailangan din natin mag-ingat. So dumaan na tayo dito sa tulay na to na tinatawag na Dagumbaan Bridge. So dito mga travel, kailangan nyo din mag-ingat dito dahil palagi itong basa. Iwan ko kung bakit, kailan ba maayos to. Palaging basa naman yung danayan dahil walang kanal mga travel. At ito naman sa part na to ay paakyat na to. At may kasabayan tayo dito mga scooter mga travel. At alam naman natin pag akyatan na yung daan ay medyo mabibitin talaga yung mga scooter dahil hindi naman sila di-cambio mga travel. So expected na yan na hindi masyado malakas yung arangkada nila. Depende na lang kung loaded or may binago sa kanilang makina. O kahit na, basta hindi di-cambio, medyo mahirapan sa akyatan. Kaya yung mga travel, tinuloy na namin tong pagbiyahe namin at paghahabol ko dito sa raider na to. Ang bilis eh. Swabe yung takbo, ang bilis. Ay, nako, wala tayong masabi niyan. Kaya tayo naman ay kailangan na natin tapusin itong endurance ito. At dito naman yung sniper na naka small tire mga travel ay talagang tinagos tayo at ang bibilis nila mga travel.
Talagang naghahabulan silang dalawa at tayo naman ay humahabol din. Hindi naman tayo nagpapaiwan. Kung saan yung kaya ng ating motor, ay doon lang. Hindi na natin yung mapipilit. Dahil hindi naman to big bike at hindi naman to nakaset up para sa ganung sitwasyon ang bakbakan mga travel. So kung ano lang yung makakaya, ay hanggang doon lang tayo, di ba? So ganun lang. So mga speed with your own limit. So yun ang masasabi natin. So huwag natin pilitin yung kung meron mang iba na talagang mabibilis mong patakbo, ay huwag na natin ganayahin. Dahil sabi nila minsan, ang basihan nila ay hindi yung motor, hindi yung abilidad. Ang masasabi ko lang doon sa saying na yung mga travel, ay hindi ako talagang hanga doon. Alam ko na tayo ay may mga abilidad bawat rider, pero hindi sa lahat ng panahon yung abilidad natin ay gagana. So kailangan natin mag-ingat para sa ganon ay safety yung pagbiyahe natin. At syempre mga travel, kailangan natin manalangin sa Panginoon. Dahil kung hindi, iwan ko na kung anong mangyayari sa'yo. Kahit may abilidad ka, kahit gaano ka skills, professional sa pagmamaneho, pag hindi ka taga sinamahan ni Lord, ay wala, dali ka. So dito mo travel, sa kanan naman ay pupunta yan ng Iligan. So pupunta yan ng Iligan mo travel, isa yung shortcut, Rugungon, doon dadaan ka, tapos yun, gubat na yun. So doon maraming puno at talagang malamig ang sitwasyon doon mga travel. So balik tayo sa sinasabi nilang abilidad. Yung abilidad mga travel, given na yun, dahil lahat ng mga tao ay talagang may abilidad tayo, kanya-kanya. Pero sa pagmamaneho mga travel, huwag mong ipagyabang na talagang magaling kang magmaneho. Mas maganda mga travel na bago ka magbiyahe, bago ka tumuloy kung saan ka pupunta, magdasal ka muna. Dalahanin mo yung abilidad mo. Pag nayari ka ng konti lang mga travel or ayun, sa Bisaya pa, sipyat ka, aw, wala, no more. Ayun, so, anin mo yung magiging skills mo kung nadalay ka ng isa lang aksidente. Kaya dito mo travel, talagang waswas yung takbo pero dobleng pag-iingat. Yung daliri ko ay talaga nakanda doon sa preno. Dahil hindi natin alam, gaya kanina may tumawid na aso. Buti na lang yung kasama ko, yung nakalid sa akin, ay mindful sa mga kasama niya sa likuran. At talagang ginagamitan ng mga, alam mo na, galawan ng mga riders lang ang may alam or nakakaalam kung ganun ang gagawin ng kasama nila nasa unahan. So, di ba? Kailangan mag-slow down, mag-ingat, may aso, may pusa, o kung anong mga bagay na pwedeng tumawid sa'yo o sa iyong dinadaanan, baka makadali sa'yo. So, kailangan nyo mag-ingat. So, dito mga travel ay hindi ko expected na sa ginawa ng sniper to. Ayan o. Grabe yan. Dito pa lang mga travel, muntik na siya dito. Muntik na madali, kita nyo. O, ang liit ng space. Pero ayun, nakuha niya pa. At ito naman, yung pick up, ang kasabayan natin. Pero syempre, kailangan natin mag-ingat dahil pakroba mga travel at blind curve. Baka may kasalubong tayo, madadali tayo dito. So, kailangan natin yan overthink. Laging overthink sa daan. Yung madalas tayo mag-overthink, ay gamitin natin sa ganitong sitwasyon. Pag ganun ang ginawa mo, ay sigurado magiging safety ka at syempre, mag-enjoy ka rin sa ruta o doon sa dinadaanan mo. So itong ruta na ito mga travel ay maganda naman. Wala masyadong mga problema sa dala to. Wala masyadong malalaking tibag ng kalsada o simento. Wala masyadong malalaking dalubak o yung baga nga butas na nadaan. So okay lang dito. Walang problema. So may 4 lanes dito sa part na to, pero kailangan nyo mag-ingat dito dahil katabi lang nito maraming bahay. So pwede may tumawid dyan na baboy, aso, or kung ano pa mga hayop, or may mga bata na bigla tumawid na hindi nyo makita dahil yung ibang pakurba ay blind spot. So kung hindi nyo ginawa yung pag-iingat, baka naman hindi maganda yung ating sitwasyon. So dito, intersection to mga travel sa kaliwa ay diretso yan ng palantapan at dito no sa kanan, diretso ito ng wow. At ito yung ruta natin mga travel. Since Kalilangan, Kadingilan, Kibawe, Don Carlos at Quezon, tapos pabalik na ng Valencia. So ito mga travel may kitim na umuna sa atin. So pagmasdan nyo ng mabuti dahil dun sa unahan mga travel ay hindi maganda yung nangyari sa kanila. Pero ayun, dahil malalakas yung kanilang motor, ang bibilis, ay nauna sila mga travel. At tayo naman, dito ay may suminyas ng bomba, pero syempre, wala tayong may bomba dahil hindi naman ito big bike ang motor natin. So big shout out sa inyo
mga tol. So sana makita ninyo itong video at hindi nyo kalimutan sa pag-subscribe. Sa pamamagitan nito ay malaking suporta na sa atin. At dito naman yung Raider ay overshoot again. So ilang beses na ito na overshoot mga travel. Iwan ko ba kung bakit. At dito sa part na to, nakala ko hindi ko to kasama itong naka-sniper. Dahil hindi ko agad nakilala. Dahil yun nga, dun sa part 1 pa lang ay pinag-usapan natin na kailangan namin magsama-sama. Pero iwan ko kung anong nangyari. Naging by twos ito mga travel. Yung baga, by partner itong nangyari. So kami yung pinakahuli dito sa part na to. So kami yung nakadugtong nagsasama sa bawat isa. At ito, mubertag ako dahil ika nga, hindi ko pa kilala o hindi ko masyado napansin yung kasama ko. At itinuloy ko na rin itong biyahe. Nag-enjoy lang ako sa lamig ng klima dito. Promise, ang lamig dito mga travel. At dito naman, ang maraming tropa dito. Maraming sasakyan. Iwan ko kung anong ginagawa nila dito. Basta, yan. Maraming sasakyan at maraming tropa yan. Panigurado. Pag nandun yung sasakyan, nandun din yung mga tropa. So, dito mga travel ay sama-sama kami ulit. Marami kami dito. Sabay-sabay kami dito mga travel. At talagang magandang pagtingnan pag halos magkapantay lang yung pacing ninyo, ay maganda pag mas na mga travel at mag-enjoy ka. So para bang kami ay nagra-rides lang, parang hindi endurance, ganun. Dahil sa endurance naman talaga, wala namang competition. Hindi naman yung basehan yung top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Hindi naman yun. Ang magiging basehan ay kung paano mo na-enjoy yung ruta, syempre, paano mo ito may promote sa ibang motorista o sa ibang mga tao na gusto mo masyal sa mga lugar na to. So sana makapasya ka dito or maisali ito sa bucket list ninyo na pwede kinuman dito. Dahil safety naman to. Kahit yung anong ibig sabihin ng iba, magulo daw, delikado, at ito naman ang nagiging pruweba mga travel na okay lang. So dito, yung kasama ko ay bumisina na. At dito ko na nakilala si Michael Rakamura. So, may channel siya mga travel sa YouTube channel din na MGR Travel. So, yun ang kanyang YouTube channel mga travel. At dito naman, nag-uusap kami na sabi niya, bakit hindi ka sumabay doon kasama natin? Kung naiwan ako dahil kumain pa ako at saka syempre, madalas ako magpagas dahil maliit yung gas tank ko dito. Ito yung iba, doon sa kaliwa mga travel sa cruising na yun, ay hindi yun ang ruta natin. Maliligaw kayo pag doon kayo dumaan. Pero magiging shortcut din yun sa ibang lugar. At dito, dumiretso na kami. Kasama itong kasama naka-sniper na stock lang din na 150 pero ang bilis mga travel, grabe kung bumanat ang bilis dito mga travel ay kung pakaliwa kayo ay diretsyon na yan ng Marawi, ruta na yan papuntang Marawi mga travel. At dito kailangan natin dumiretso sa kaliwa, pero kung kanan pala, kanan ay papunta na yan ng Marawi. So diretso ka lang dito sa kaliwang part, tuloy mo na yan, punta ka ng Kadingilan o Kalilangan at Kibawe, doon na yan pupunta ang na to. So, hindi masyado kayo maliligaw dito pag ito ay sinibaybayan ninyo ang video na to dahil intersection mismo yung ating kinukuha para sa ganun ay papansin nyo. So, dito under construction, may mga bakal yan. So, doble ingat lang pag lumangay dito. Pero siguro, yung mga ilang weeks ay tapos na to. So, dito bakbakan kami ulit dito mga travel packet na to ng hindi masyado mataas na bundok. Pero nag-enjoy ako dahil yung motor ko dito, ito si Winrex, ay talaga nakakasabay siya sa akyatan. Kahit na stock lang siya, ay hindi naman tayo talaga nalulugi mga travel. Kailangan natin din pumiga dahil medyo ramdam ko na yung gutom, pagod, uhaw, dahil wala akong tubig na dala. Wala akong tank bag, so bale, hindi ako prepared sa sa ganitong event o sa endurance dahil galing pa ako ng aksidente nung nabangga ako ng dump truck. So bale 2 weeks lang ang recovery ko mula nung aksidente ako at ayun, pinaplano ako sana na ibenta tong slot na to pero walang bumili dahil maliit yung size ko, nasa small lang. So walang bumili mga travel kaya ayun, itinuloy ko na lang, buti na lang yung motor ay okay lang at ako naman syempre naka-recover na mula dun sa kunting galos ko. Ayun, na-enjoy ko at naituloy ko tong event na to, itong endurance na to na pinapangarap. At dito mga travel hindi ko ni-expect. Ayan, nadali yung kasama namin na sniper. Na-diretso siya mga travel. Ayan, sumimplang siya. Ayan, no. So, buti na lang, hindi naman napuruan at okay lang sa mga travel ay nakatayo agad. At yung itim kanina, yung sinasabi ko,
na umibertik sa amin ay ito ang nangyari sa kanila. Na-aksidente mga travel. Tinanong ko kung anong nangyari. Sabi nung yung kasama niya, yung bubuhat sa kanya ay nabangga ng isang motor, yung sniper. Kaya yun, sumimpla sila. So, sa part na to, blind curve to mga travel at masyado makitid. At nakita naman dito yung pagtutulungan ng mga riders. Hindi basta iniiwan lang yung na-aksidente. Dahil kailangan mo natin sila ilugar o rebutan sa safety na lugar para sa ganun ay walang masamang mangyari sa kanila kung sakaling may ma-overshoot na naman. So, dito man travel, tinanong ko yun. Sabi na binangga ko ng sniper. Kaya, wala tayong magawa dyan. Tapos na. At buti na lang, wala masyadong malalang injury na natamo. At lalo na itong sniper na slim mag na nadali mga travel. So, dito, ay kailangan namin yung ayusin yung di cambio niya dahil nabing ko mga travel. At yung kasama ko, may toll siya doon sa kanyang video na in-upload sa Facebook ay siya mismo yung tumulong mga travel at sinikwat gamit yung tools para sa ganun ay may balik sa forma yung kanyang cambio at maging okay at makabiyahe. So itong partner to, mga travel ay tinulungan niya yung isa namin kasama. At pagkatapos ng mga travel ay ayun, sabi niya, ano ba nangyari? Bakit nga naiwan ko? Grabe, I mean, ang lalakas ng mga kasama namin, ang bibilis. At sabi ko, kumain pa ako. Kaya ayun, siya, hindi pa kumain mga travel ng agahan, pero ako tapos na. So, dito mga travel, nag-enjoy na lang ako sa part na to. Ang ganda ng daan dito, promise, at ang lamig ng panahon. So, siguro mga travel, dito lang to matatapos dahil sa part na to din, dito na naubos yung aking memory card dahil 64 gig lang yung mga travel. At dito ramdam na ng kasama ko ng pagod. Siyempre ako rin, pagod na din mga travel. Pero, okay lang. At itinuloy na namin yung biyahe namin dito. So sana hindi nyo kalimutan sa pagsuporta sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-share sa ating video at pagsuporta sa ating channel. So sa part na to, dito sila na to, pwede kang humataw kung gusto nyo. Pero again, dapat mag-ingat para walang masamang mangyari at makauwi ng safety. Makapunta doon sa pupuntahan na masaya at sulit yung experience. So yan lang muna mga travel. Paano? So hanggang dito lang sa part na to at nakarating na kami ng Kadingilan. So paano? Hanggang sa muling pagkikita, hanggang sa muling nating video at i-upload natin yung pagpapalit natin ng fairings sa ating motor nung nabangga ito ng dump truck. So yun lang muna. Bye bye. Ride safe sa lahat and God bless.